Okay, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila Toids po. Ito, medyo sensitibo ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay may kinalaman dito sa post ni Christian Albert Gaza o Sian Gaza for short mga kaibigan, na kaibigan po ni late Yvonne Chua Plaza. Itong si Yvonne Chua Plaza mga kaibigan, siya po yung Davao-based model businesswoman na pinatay dyan po sa Davao last December. At ang tinuturong pumatay sa kanya o nagpapatay sa kanya ay yung mismong karelasyon niya na si Brigadier General Jesus Durante III. So lumalabas merong relasyon itong si General Durante at itong si Yvonne Chua Plaza. At other woman mga kaibigan, kasi ito si General Durante may asawa po ito. Si General Durante po ay naging head ng Presidential Security Group nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. So bataan po ito ni Duterte. At lumalabas po sa investigasyon, ito ngang si General Durante, di umano, ang nag-utos dun sa kanya mga tauhan na patayin itong si Yvonne. At ito mga kaibigan, dito sa post ni Christian Albert Gaza, ipinost niya rin yung mga naging usapan nila sa messenger ni Yvonne nung nabubuhay pa ito. At doon sa kanilang conversation ay may kita po natin yung hirap na pinagdaanan ni Yvonne Chua Plaza, at doon may kita natin yung parang sinasabi na niya na kung ano yung kanyang kahihinatnan at kung sino yung maaaring gumawa ng ganoon sa kanya. So, ito mga kaibigan yung post ni Sian Gaza. Ang sabi niya, isang buwan na akong binabagabag nito. Yun po yung conversation, kasi meron pala silang usapan, no? Ang sabi ni Yvonne sa kanya na kung sakaling siya ay mamatay at ipinalabas na ito'y suicide, panagutin niya kung sino talaga yung may kagagawan. Kasi kung mapapansin nga po natin dito sa conversation na mamaya ipapakita ko sa inyo after ko po ipakita yung post ni Christian Albert Gaza, na kaya nga niya ipinopost kasi hindi na siya, kumbaga parang hindi siya matahimik. At gusto niya magkaroon ng peace of mind. Kasi parang mayat maya binabother siya ng kaluluwa ni Yvonne Chua Plaza. Kaya naman ito dito sa pangalawang parte mga kaibigan ng kanyang pangalawang paragraph ng kanyang post, medyo umatras ng konti itong si Sian Gaza kay General Durante. Parang sinasabi niya na ito si General Durante okay naman na naging naglingkod sa bayan, he served the country very well. At itong kanyang personal issue hindi mababago yung nagawa niya para sa bansa. So medyo umatras si Sian Gaza. Syempre, alam niyo naman yung mga ganyang klase mga tao na base sa investigasyon kung magpapatay parang baliwala lang yung buhay. 'Di ba? So medyo umatras ng konti si Sian Gaza. Kaya sabi niya, the general is innocent until proven guilty. So parang syempre mahirap na. Kasi alam nyo na, parang itong mga Davao group, parang ang dali-dali lang para sa kanila. 'Di ba? Na parang ang ganyan, saglit lang. Kayang-kaya nila, parang mga walang konsensya. So, medyo umilag itong si Sian Gaza. Pero ayon sa kanya, kailangan niyang i-post ito dahil yun yung habilin o huling habilin o last wish ni Yvonne bago siya mapatay. Kaya sa bandang huling part ng kanyang post, ng sabi niya, Yvonne, alam ko na nababasa mo ito. Ginawa ko na yung kahilingan mo. I'm very sorry kung wala akong nagawa para mailigtas ka. I pray that your soul may find eternal peace and happiness. So ito mga kaibigan yung post ni Sian Gaza, at ito may kita nyo po sa screen yung screenshots ng kanilang conversation. Ito nga po ni Christian Gaza at si Yvonne Chua Plaza. At hindi po natin isa-isay na, basta ang pinaka-highlight po dyan mga kaibigan dun sa screenshot na nakikita natin ngayon, ang sabi ni Yvonne na baka isang araw ay mamatay siya. At kung palabasin man na suicide dyan, ay pagbayarin mo ang may gawa. So yun yung sabi ni Yvonne kay Sian Gaza, dyan nga po sa conversation. At dyan may kita natin, sabi niya, girlfriend ako ng isang high-ranking army general. Isang dating PSG commander, now Brigadier General Jesus Durante III. So pinangalanan
pinangalanan ni Yvonne. Kung sakali man na mamatay siya, pinangalanan niya kung sino yung gagawa nito sa kanya. And he is threatening to kill me pag hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Tulungan mo ako magkaroon ng hustisya kapag may mangyari sa akin. O yun po yung sabi ni Yvonne kay Sian. Wala akong ibang mahinga ng tulong, nakakulong ako sa kwarto, di makalabas. At alam na alam ng modelo na bilang na yung kanyang araw. Dahil itong mismong si Durante Di Umano ay gusto na siyang patayin. At noong bandang Agosto, muli nga nag-usap itong si Sian at itong si Yvonne. Ayun nga, sabi niya, maaring mamatay siya kasi meron siyang hawak na ebidensya. Hindi naman sinabi kung ano yung ebidensya, mga kaibigan. At ibinahagi rin ni Sian Gasa itong news update dun sa report ng Special Investigation Task Group na kinilala si Durante bilang alleged mastermind sa pagpatay kay Yvonne noong December 30, 2022. So, ang nangyayari, mga kaibigan, nilapitan daw siya o kinokontak siya ng mga pulis ng Davao pero ayaw niyang makipag-cooperate. Kahit anong criminal investigation or court proceedings, hindi raw siya may kapag-cooperate. Kasi alam niyo, mga kaibigan, sa totoo lang, nako, mahirap po yun, mga kaibigan. Sa mga ganitong nangyayari, may kapag-cooperate ka, hindi mo alam kung sino kalaban mo. Mga official ng ng military. Oh, sino po protekta sa'yo? Police? Kaya tama lang yung pagtanggi ni Sian Gasa. Nakakatakot po kasi. Saka parang ang hirap magtiwala ngayon sa kapulisan, sa military, kasi sa lahat ng nangyayari ngayon, mga kaibigan, etong sa PNP, sangkot sila sa yung mga opisyalis sangkot sa drugs. Tapos etong mga military, o sila mismo tauhan nila, inuutusan nila para pumatay ng tao. Paano ka magtitiwala sa sa mga yan? O kaya hindi nakipag-cooperate etong si Sian Gasa. Ang ginawa niya, nilabas na lang niya yung post niya, pati yung conversation. Kung gamitin man ito sa paglilitis, bahala na sila. Basta si Sian Gasa umalis na. Saka mga kaibigan, etong post burado na, dinelit na ni Sian Gasa. Siguro pinakita niya lang. Para, alam naman niya alam naman niya na kahit i-delete niya, ikakalat pa rin yan. Alam niyo naman dito yung mga marites. Di ba? So yan, mga kaibigan, yung connection ni Sian Gasa dito kay kay Yvonne Chua Plaza. So magkaibigan po sila at bago pa mamatay itong model businesswoman, meron na silang conversation. Kaya sana lang, mga kaibigan, mabigyan ng katarungan itong pagpatay dito kay Yvonne Chua Plaza. Na sana walang whitewash na mangyari. Sana hindi pagtakpan kasi wala opisyalis ng gobyerno, mga kaibigan sana yung hustisya ma-serve at kahit sino pa man yan, kahit mataas na opisyalis, Army, Navy, Air Force, Senator, kahit sino pang opisyal ng gobyerno, dapat patas po ang hustisya. Kapag nagkasala, dapat managot. Hindi yung nangyayari, mahirap lang yung yung mga mahirap lang ang napaparusahan. Pero itong mga matataas na opisyalis, etong mayayaman, etong malakas ang kapit sa gobyerno, hindi po napaparusahan. So, sana managot kung sino man ang dapat managot. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.